At dahil pa rin sa pag-ulang dulot ng bagyong Maymay, 40 barangay sa Pangasinan ang nakararanas ng pagbaha. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, hanggang ngayon ay nararanasan pa rin ang pabugso-bugsong pag-ulan dito sa probinsya ng Pangasinan. Kaya naman lahat ng local DRRMCs ay nakahanda na kung sakaling kailangan na magpatupad ng preemptive evacuation. Sa monitoring ng Pangasinan PDRRMO, nananatili sa above normal level ang Marusay River sa Kalasyaw, Pangasinan. Nasa above normal level na rin ang Kayanga River sa San Fabian. Nananatili naman sa below normal level ang Sinukalan River at Santa Barbara at Banyaga River sa Bugalyon. Nasa 6.4 feet above normal level po tayo as of 11 a.m. today. Paalala namin na makipag-ugnayan lagi sa inyong mga barangay officials at wag na po sana nating hintayin na tumaas palalo yung tubig. Nasa 40 barangay sa probinsya ang nakararanas ng pagbaha. Mahigit 6,500 na pamilya ang apektado. Isa sa mga binabaha ang barangay Lasip sa Kalasyaw. Lampas tuhod ang baha rito. Sanay na raw ang mga residente. Malang tubig, Kasi nabababad ka. Gagawa kami ng lamo para makatawid kami. hindi Yun lang. mag-evacuate, sir. Hindi. Dito na kayo. Yun lang sa bahay namin, matas hindi naman nakukuha. Ayon sa Barangay Council ay may dike sa likurang bahagi ng kinatatayuan ko ngayon. Kaya naman nakapagtataka kung bakit binabaha itong lugar na ito. Sa isinagawang assessment ng Barangay Council, natuklasan nila na mayroon palang tagas yung floodgate dito sa naturang dike. Kaya naman dumediretso dito sa lugar na ito yung tubig mula sa ilog. Nakamonitor ang opisyal ng barangay sa sitwasyon. Dahil nga po sa pagtaas ng ating kalsada, dahilan din po ng pag-stock ng tubig sa ating mga kabahayan. At isa din po yung kakulangan ng drainage. Inilagay sa ligtas na lugar ang mga alagang baboy ni Nanay Florentina. Baka dito sa palaglagyan namin po. Kaya tinaas namin, siyempre magkakasakit yung baboy. Kanya-kanyang taas din ang gamit ang ilang residente sa barangay Lasip, Dagupan City. Yung nakaraan na bagyo, ma'am, inabot po yung bahay namin hanggang dito po sa taas. Kasi kung anong level po nung kalsada, ganon din ang taas po dito nung nakarang bagyong. Sa Mangaldan, nag-iikot ang MDRRMO sa barangay tributaries ng Angalacan River upang mabantayan ang sitwasyon nito. Sa may lambo, tinitignan din namin yung mga irrigation dito na kung minsan ay mga ganitong pag-ulan ay underwater para ma-monitor din po. Chris, dito naman sa barangay Lasip Chico sa Dagupan City ay umaabot na hanggang bewang ang antas ng tubig. Kaya yung ilang mga residente napipilitan na gumamit itong tinatawag nilang lamo o yung balsa. Katulad na lamang ng makikita dito sa aking gilid. Ayan. Ito po yung ginagamit nila para makarating at makauwi sa kani-kanilang mga bahay. Sa paglilibot natin dito kanina, Chris, napansin din natin na talagang halos lahat ng kabahayan dito ay pinasok na ng tubig baha. Inaasahan pa nila na kapag magtutuloy-tuloy itong pagulan bukas ay baka lampas tao na yung antas ng tubig. Kaya naman ang ilan sa kanila napipilitan na rin lumikas sa kanilang mga bahay. Samantala, Chris, ngayon ay nakataas pa rin ang gale warning sa coastal areas ng Pangasinan at ipinagbabawal pa rin po ang mga water-related activities. May mga ilang probinsya at bayan na rin na nagsuspinde ng klase para bukas. Katulad na lamang po ng probinsya ng Benguet, ang Dagupan City, Mangaldan, Pangasinan, San Carlos City, Pangasinan, Bugalyon, Pangasinan, Magsingal, Ilocos Sur at San Fernando City, Pampanga. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio.